Ganun lang din naman uli yan, itataas uli. Wala naman kabuhay-buhay yung ganyan, lokohan lang. Taong bahay na naman pinahirapan eh. Matapos ang sunod-sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene, marami ang napilitang maghigpit ng sinturon. Para sa mga tsoper, bawat pisong dagdag sa krudo ay direktang bawas sa kanilang kita. Sa halip na maiuwi sa pamilya, napupunta lamang ito sa tangke ng kanilang sasakyan. Kaya naman ngayong may rollback, makikita ang bahagyang paggaan ng kanilang pakiramdam. Sa ilang gasolinahan, maaga pa lang ay may mga driver ng pumipila. Umaasang makakatipid kahit papaano sa kanilang pasada ngayong araw. Para sa ilan, hindi lang ito simpleng pagbaba ng presyo. Ito ay simbolo ng konting pag-asa matapos ang matagal na panahon ng pagtaas. Ngulit sa kabila nito, nananatili ang tanong, sapat na nga ba ang bawas na ito? Dahil kung susuriin, kahit may rollback ngayon, hindi pa rin ito tuluyang nababawi ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo nitong mga nakaraang buwan. Marami pa rin ang nangangamba, lalo na't pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ilang tsoper, ang rollback ay malaking tulong pero pansamantala lamang. Dahil sa realidad ng kanilang trabaho, ang kita nila ay nakaasa sa dami ng pasahero at sa presyo ng krudo. Kapag muling tumaas ang langis, balik na naman sila sa dating hirap. Hindi rin maikakaila na ang galaw ng presyo ng langis ay may direktang epekto sa buong ekonomiya. Kapag bumaba ang presyo ng krudo, may posibilidad na bumaba rin ang gastos sa transportasyon na maaaring makaapekto sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Pero hindi rin ito agad-agad mararamdaman ng karaniwang mamimili. Kadalasan, mas mabilis ang pagtaas ng presyo kaysa sa pagbaba nito. Kaya naman ang tanong ng marami, kailan ba talaga mararamdaman ng tunay na ginhawa? Sa panig ng mga commuter, may halong pag-asa at pagdududa. Umaasa silang baka ito na ang simula ng mas mababang pamasahe o kahit man lang ay hindi na muling tumaas pa. Ngunit batid din nila na maraming salik ang nakaaapekto dito, hindi lamang presyo ng langis. Samantala, patuloy namang nakatutok ang gobyerno at mga ahensya sa galaw ng merkado habang pinag-aaralan kung may karagdagang hakbang na maaaring gawin upang matulungan ang sektor ng transportasyon at ang mga ordinaryong Pilipino. Sa huli, ang rollback na ito ay isang hakbang, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng hamon. Isa lamang itong paalala kung gaano kalaki ang epekto ng presyo ng langis sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa pasada ng jeep hanggang sa presyo ng pagkain sa hapagkainan. Kaya sa gitna ng bahagyang ginhawa, nananatili ang mas malaking tanong. Ito na nga ba ang simula ng tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo o pansamantalaing pahinga lamang bago ang susunod na pagtaas? Alamin natin ang buong detalye sa ulat na ito. Bumreno, pansamantala mga mega oil price hikes. Epektibo ngayong araw ang big time oil price rollback. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James. James! Igang, good morning. Kanya-kanya ng diskarte yung mga motorista kanina habang hinihintay yung rollback sa produktong petrolyo ngayong araw. Malaking tulong na rin daw kahit papaano, pero sana raw ay magtuloy-tuloy yung bawas presyo. Ibinarada muna ng TNVS driver na si Henry sa gasolinahan ng pinapasadang kotse habang hinihintay ang rollback sa produktong petrolyo ngayong araw. Sayang daw kasi ang kanyang matitipid. Nadagdag kita na rin na maiuwi sa kanyang pamilya. Malaking bagay din sa amin kasi yung pang araw-araw na namin doon lang lahat napupunta yung
magkakaroon lang kinikita namin doon. May iuwi lang namin sa pamilya namin dati. Nasa ano lang 300 to 400 na lang Nagpakarga naman ang taxi driver na si Albert bago bumiyahe. Pero 400 pesos na halaga muna yan ng gasolina dahil hinihintay din niya ang rollback. Mamaya na lang ulit dadagdag para mas maganda-ganda. Dadagdagan ng bawas. Ganun lang din naman uli yan, itataas uli. Wala naman kabuhay-buhay yung ganyan, lokohan lang. Taong bahay na naman pinahirapan Ang jeepney driver namang si Joel, hindi na nahintay ang bawas presyo sa diesel dahil maaga siyang pumasada. 600 pesos sa pinakarga niya dahil yun pa lang ang hawak niyang pera. Baka mamaya na lang pag ikot pa. Ano masasabi niyo sa rollback ngayong araw? Malaking tulong na rin yun. Alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang bawas presyo. Mahigit 4 na piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 20 piso sa diesel. Pinalitan na rin ang signage sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue. Ang TNVS driver na si Ray hinintay raw talaga ang rollback bago magpakarga. Kadagdag din po sa kita namin. Talaga. Laking bagay yung yung 5 piso ata, 4 pesos. Kasi kung magbagas ka ng 20 liters, so 4 pesos sa 20 liters, malaking bagay na rin po yun. Pagarahin na rin ang jeepney driver na si Gerald. Mula sa 12 oras sa pamamasada pero 300 pesos lang ang kanyang kinita. Napunta raw ito sa 600 pesos sa pinakarga niyang diesel. Ito lang po yung pinera ko, no? Baril lang din po yung iuwi ko. Halos sa yung presyo ng diesel, kahit na bumaba pa ng 20 yan, kulang pa rin. Samantala, Igan, sabi ng Department of Energy ay magkakaroon din ng 10 pesos per liter na discount yung mga jeepney drivers. Epektibo po yan ngayong araw. Pero doon sa pag-iikot natin sa ilang gasolinahan dito sa Commonwealth Avenue ay hindi pa po yan pinapatupad. Sabi ng isang supervisor ng isang gasolinahan ay naghihintay lang din sila ng abiso. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Sa kabila ng rollback na ito, nananatiling hindi sigurado ang marami sa susunod na mangyayari. Dahil kung ang pagbaba ng presyo ay pansamantala lamang, gaano katagal bago muling maramdaman ang bigat ng pagtaas? At sa huli, ito ang tanong na naiwan para sa lahat. Kung patuloy na pabago-bago ang presyo ng langis, sino ba talaga ang tunay na nakikinabang at sino ang patuloy na naiipit?